Isang single dad si Asher Vec dahil ilang taon nang namayapa ang ina ng anak nito. Dahil doon, ito ang tanging naiwan para alagaan ng 5 years old son nitong si Skylar Vec. Ngunit nakailang yaya na ang bata, hindi man lang tumatagal. Dahil imbis bata ang binabantayan ng mga ito, ay sa ama ng bata nagpapapansin. Kaya linggo pa lang ang itinatagal ng mga ito ay agad nang napapalayas. Hindi rin masisisi ang mga babaeng ito dahil bukod sa bilyonaryo ang binata, napakagwapo rin ito na halos lahat ng babaeng makakakilala rito ay nai-inlove sa binatang bilyonaryo. Ngunit walang pakailam si Asher dahil minsan na kasi itong nasaktan at nangakong itutuon na lang sa negosyo at anak ang oras at panahon. Hindi na rin kasi ito naghahangad ng babaeng makakasama habang buhay. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, mababago ang pananaw ni Asher dahil sa bago't kakapasok lamang na yaya ng anak nito. Si Rocia Cuevas ay dalaga na taga-probinsya. Nagbabaka sakali sa Maynila na makatagpo ng maayos at medyo malaking sahod. 20 anyos lang siya at hindi na nakatapos ng kolehiyo dahil sa kakapusan sa pinansyal. Para makatulong sa 3 mga nakababatang kapatid at magulang, lumuwas ito ng Manila para magtrabaho. Maganda sana si Rocia, ngunit hindi ito mahilig mag-ayos. Maputi, ngunit itinatago iyon sa kupas na pantalon at mahabang manggas ng mga damit. Mabait at joker si Rocia. At kahit masama na ang araw ng isang tao, bigla iyong mababago dahil sa kakulitan nito. Ganito si Rocia. Ngunit sa puso niya, may itinatago siyang lungkot na walang ibang nakakaalam kundi siya lamang. Na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya masabi sa iba at itinatago lamang niya ang lahat ng iyon sa isang ngiti. Magtagal kaya si Rocia sa pagiging yaya sa anak ng bagong amo? O kagaya rin ito ng ibang mga naging yaya ng bata na 1 linggo lang ang itinagal at mapapalayas na? Ano nga kaya ang magiging papel ni Asher sa buhay ng dalaga? May maitulong kaya ito sa lihim ni Rocia? Ating alamin ang buong kwento. Ate, uuwi ka pa ba? Babalik ka ha? Kukunin mo kami dito, di ba? Naluluhang niyakap ni Rocia ang pangalawa sa kanilang 4. Oo, babalik ako. Kapag naging maayos ang trabaho ko dun, kukunin ko kayo. Sabihin mo kay nanay, magtiis lang muna ha. Tumigil ka ng kakaiyak, para kang kambing na nawawalan ng ina. Biro pa ng dalaga. Napamaktol namang kumawala si Ron. Basta tandaan mo, ikaw muna ang bahala kay Rosie at Rhea ha. Huwag mong iwawaglit ang mga mata mo sa kanila Ron. Ikaw lang ang maaasahan ko ngayon. Naiintindihan mo? Pilit na itinaas ng dalaga ang ulo upang pigilan ang pagtulo ng mga luhang nagbabadya. Tumango ito. Silahi si Ron at 19 na rin ito. Halos magkasabay lang silang lumaki. Si Rocia ang panganay, kaya walang ibang pwede magsasakripisyo kundi siya lamang. Isa pa, matalino si Ron, kaya ayaw niya itong patigilin sa pag-aaral. Ayos nang siya ang tumigil muna kaysa ang mga kapatid niya. Hanggang sa pagsakay ni Rocia, hindi mapawi ang luha sa mata ng kapatid niya. Tanging si Ron ang naghatid sa kanya dahil may pasok si Rosie at Rhea. Ang ina naman nila, may sakit ngayon at nakaratay. Kaya talagang tinatagan niya ang loob niya para makatulong sa pamilya. Ingat ka te, huwag tatanga-tanga ha te. Natawa na lang siya kahit umiiyak na. Kumaway pa siya habang pausad na ang sinasakyan niya. Mabuti na lamang at may kabaryo siya na tumawag sa ina nito noong Sabado. Naghahanap daw ng bagong yaya ang pinapasukan nito. Buti at naalala siya ni Aling Telma. Kaya pumunta ito sa kanila at sinabi nga ang balita. Hindi na siya nagdalawang isip dahil yun na rin ang pagkakataon niya para makaalis sa masalimuot na pamumuhay. Mabuti na rin ito para hindi niya maisumpa ang kanyang ama. Pinahid ni Rocia ang luha. Hindi siya dapat umiiyak. Kailangan niya magpakatatag dahil kung hindi, sino ang gagawa nun? Ilang oras ang biyahe para makarating sa pantalan ng mga barko. Roro ang sasakyan niya patungong Maynila. Ang sabi ni Daisy, mag-eroplano na raw siya para madali. Pero ayaw naman niya dahil hindi pa siya nakakasakay doon. Mas mabuti ng ganito.
At least hindi siya gaanong natatakot. Isang araw at isang gabi ang biyahe, kaya kinabukasan na dumating sa Duty Port, Batangas ang barkong sinasakyan ni Rosya. Mula roon ay muling sumampa ang mga pasahero sa kani-kanilang mga bus at bumiyahe ulit ng ilang oras patungo sa terminal kung saan na sila bababa. Sa Cubao na bumaba si Rosya dahil iyon ang sabi ni Daisy. Susunduin daw siya ng kung sino upang makarating sa pupuntahan niya. Rosya, hindi ka masusundo ni Roger. Nilalagnat ang driver. Pero tumawag si sir na dadaanan ka na lang daw niya dyan sa terminal dahil sinundo niya yung anak niya sa eskwelahan. Naupo si Rosya sa isang waiting shed sa unahan. Dala-dala niya ang isang malaking traveling bag at itim na backpack. Jeans na kupas at t-shirt na fit na kulay pula ang suot niya. Pinaibabawan niya yun ng cardigan na may mahabang manggas. Nasanay lang siya na ganun. Nakakap si Rosya ng dark brown at nakatali ang buhok na mahaba. Wala siyang make-up o kung anuman dahil hindi iyon uso sa kanya. Hindi ko kilala ang sir na sinasabi mo. Sabihin mo na lang yung kotse, kulay at kung ano ang plate number para hindi ako manghuhula rito. Tapos send picture na din ni sir para alam ko. Baka kasi may tumigil na sasakyan dito sa tapat ko at bigla na lang akong sumama. Sira, wala ka bang bibig? Magtatanong ka syempre. Si Sir Asher ka po ba? Ganon. Mas sira ka pala eh. E paano kung isagot niyang oo? E di sumama na ako. E di sa huli nalapa ako. Tapos itinapon sa bangketa. Basta, bigay mo yung hinihingi ko para tapos. O siya, saglit at hahanapan kita ng picture niya dito sa sipi ko. Nang mamatay ang tawag, ay tsaka naman tumunog ang isa niya pang cellphone. Bubuksan na sana ng dalaga ang bulsa ng dalang traveling bag nang nagulat na lamang ito nang may humablot sa keypad niyang hawak. Hoy! Yung cellphone ko! Sigaw pa nito ngunit nakalayo na ang magnanakaw. Eh di sa'yo na, sira naman yan. Hindi naman nagsisend ng message yan. Bobo! Naiinis siyang naupo at kinuha ang totoong cellphone sa bulsa ng dalang bag. Buti na lang at mautak siya at mabuti na lang din at iyon ang ginamit niyang pantawag kay Daisy. Saktong bubuksan na ni Rosya ang messenger nang halos atakihin naman siya sa puso dahil sa lakas ng pagbusina ng magarang sasakyan sa tabi ng kalsada. Itim iyon na Ferrari. Sana all, babalik sana siya sa ginagawa nang muli na namang businahan siya ng sasakyan. Taragis at masakit sa tenga naman, bulong niya. Ilang sandali, bumukas ang driver seat ng sasakyan. Babalik muli sana ni Rosya ang atensyon sa cellphone nang bigla na lamang may magsalita sa unahan niya. Are you deaf or what? Namilog ang mga mata ng dalaga nang mapansing nakatingin ito sa kanya. Ako ba ang kinakausap mo? Medyo nauutal na tanong niya dahil para itong artista. Ang kinis-kinis at ang puti, mukha itong kano, ang tangos ng ilong at may magkabilaang dimple. Parang dumagundong bigla ang kanyang puso. Natural ba yun kapag nakakita ng gwapo? Siguro, hindi naman niya alam. Yes, you. Let's go. Pero parang maldito naman. Tsaka hindi niya ito kilala. Sorry, sir. I don't know you. Who are you, sir? Tara na, Rosya Cuevas. Kung ayaw mo, maglakad ka. Animoy na himasmasan si Rosya nang marinig ang sinabi nito. Mukhang ito yung sir na tinutukoy ni Daisy. Bigla itong tumalikod, kaya dali-dali niyang binuhat ang malaking traveling bag, tsaka tumakbo patungo roon. Takot niya lang na iwanan. Sa backseat na siya nagtungo. Hirap na hirap pa dahil sa daladala niya. Nagulat ang dalaga. May bata sa tabi niya at abala ito sa hawak na iPad. Nilingon lang siya saglit at ngumiti, tsaka bumalik din agad sa paglalaro. Hello, ako si Rosya. Ikaw? Pagsara ng pinto, tsaka siya nagtanong. Ngunit nang lingunin niya ang lalaking gwapo na nakatingin sa kanya mula sa front mirror ng kotse, animoy may kung anong hinihintay. Put your seatbelt on po. Ani ng bata na hindi iwinawaglit sa iPad ang tingin. Saan yun? Bulong niya pa rito. Ay sus, ngunit nagulat na lamang siya nang kamuntik ng masubsob sa likod ng upuan ng front seat ang mukha niya dahil sa biglaang pag-arangkada ng sasakyan. Like this po oh.
Turo nito sa nakakabit na tali sa harapan nito. Napangisi na lamang ng hilaw ang dalaga dahil ilang naman palang tali na nakakabit sa upuan ng tinutukoy nito. Muli niyang sinulyapan ng lalaki sa harap at napayuko siya ng biglaan dahil sa mukha nitong nakatitig sa kanya. Kulang na lang magdugtong ang makapal nitong mga kilay. Fine, sorry naman, hindi ko nga alam eh. Imalay ko ba? Hanggang bus lang kasi ang nasasakyan ko. Bubulong-bulong niyang wika. Namamanghang bumaba si Rosya ng sasakyan. Ang ganda at ang laki-laki ng bahay na nasa harapan niya. Parang sa mga drama at pelikula lamang niya ito nakikita. Pero ngayon ay personal na. Mag-isang hinila ni Rosya ang dalang gamit dahil agad na tumalikod ang mag-ama nang maipark sa garahe ang sasakyan. Parang ang suplado ng magiging amo niya ni hindi man lang umingiti. Siguro pag ngumiti yun, sobra ang gwapo. Rosya, nandito ka na. Natigil ang pagbubuhat niya ng traveling bag at ibinaba yun agad nang makita niya si Daisy. Kumakaripas ito ng takbo palapit sa kanya. Mas matanda si Daisy sa kanya ng 10 taon at kaibigan niya ito sa probinsya. Kaya siguro naalala siya nito dahil alam kasi ni Daisy ang buhay niya sa probinsya nila. Sobrang hirap. Ay, nandito ka na. Namiss kita. Sa higpit ng pagkakayakap nito, kulang na lang kumawala ang espiritu sa katawan niya. Bitaw, hindi ako makahinga. Tsaka niya iwinaksi ang mga braso nito. Ang OA? Nito naman. Ikaw kaya ang sakalin ko tapos sabihin kong OA. Halakhak ang sagot ng babae. Ikaw na nga yan. Dugtong nito. Natatawa na lang din siya tsaka ito niyakap ng mabilis. Si Daisy ang nagpakilala sa kanya sa mga kasambahay sa mansyon na yun. Mansyon daw kasi iyon, sabi ni Daisy. Di mansyon. Si Manang Carming, siya ang sinusunod dito. Siya ang kanang kamay, pangalawa sa amo at… Itigil mo nga yan, Daisy. Saway ng matanda sa babae. Natawa na lang siya. Maniwala ka dyan, nagbabaliw-baliwan na naman yan, Rosya. Wala ba yung lahing baliw sa inyo? Baka meron at mahawa tayo. Grabe si Manang. Ngusong sagot ni Daisy na kanyang ikinatawa. Ako si Manang Carming. Matagal na ako rito. Bata pa iyang si Asher ay ako na ang yaya niyan. Pero ngayon ay hindi ko na kayang magyaya sa anak niya. Matanda na kasi ako. Gustuhin ko mang magpahinga't umuwi na. Ayaw ko namang iwan si Asher ng walang asawa. Kaya nga dalangin ko talaga na may makita na itong aasawahin para makapagpahinga na rin naman ako. Manang, huwag niyong sabihing si Rosya ang napipisil ninyong kumandidato. Nandirito pa ako. Aray! Isang kurot sa tagiliran ang nagpatili kay Daisy. Natatawa na lang siya sa babaeng ito. Huwag mong intindihin yan. Tukoy nito kay Daisy. Ito naman si Melva ang labandera. Ngumiti siya. Ngumiti naman ito pabalik. Hello, Rosya. Halos magkaedad lang si Daisy at Melva sa tingin niya. Kilay is life din dahil kahit nasa loob lang ng mansyon ay nakakilay o baka nakatatuna. 4 tayo dito at ang silid mo ituturo na lang ni Daisy. Alam mo naman na siguro ang trabaho mo, Rosya, hindi ba? Opo, Manang. Magiging yaya ka ni Sky. Skyler ang totoong pangalan ng bata. 5 taon na si Sky at wala kang aalalahanin dahil mabait si Sky. Ang problema lang talaga kung bakit laging nagpapalit ng yaya ay dahil hindi na naaalagaan ng bata. Kasi kadalasan ang mga kasambahay, si Asher ang pinapantasya ng mga yaya. Puro na lang paganda at minsan, pinasok pa si Asher sa silid nito ng madaling araw. Kaya sa tuwing may napapansin si Asher, pinapalitan niya agad. Sana hindi ka ganun, Rosya. Hindi ho. Direktang usal niya. Natuwa naman ang matanda sa naging sagot niya. Mabuti at sana'y magtagal ka rito, ha? Oo, Manang. Nilingon nito si Daisy. Sige na, ituro mo na kay Rosya ang kwarto ninyo at pagpahingahin mo na muna. Lumipat ang mata nito sa kanya. Magpahinga ka na at bukas ka na magsimula sa trabaho, iha. Nagpasalamat siya kay Manang bago tumalikod upang sumunod kay Daisy. Sana nga'y magtagal siya rito. Sisiguraduhin niya iyon dahil kailangan niyang maiahon ng mga kapatid. May 2 pinto sa bahaging yun. Karugtong iyon ang kusina. Sa kabila ay kay Melva at Manang Carming
at sa kanila ni Daisy. 2 kama, magkabilaan sa gitna ang espasyo. Malaki iyon sa kanilang 2. May sarili ng CR at may aircon na rin. Ang ganda. Kahit tulugan ng mga katulong, ang ganda-ganda pa rin. Kumain ka muna bago matulog, Rosha. Alam kong gutom ka. Lalabas na sana ang babae nang matigilan ito at agad siyang sinilip. Sige, aayusin ko muna ang mga gamit ko. Anya, sumunod ka ha? Tumango siya kaya isinara na nito ang pinto. Kinakabahan siya. Iba pala talaga kapag nasa mismong trabaho na. Unang trabaho niya kasi ito. Sana hindi siya mapalayas dito. Aayusin niya ang trabaho dahil ito lang ang makakatulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Matapos mag-ayos ng mga gamit, lumabas na siya para kumain. Saktong nanananghalian ng madatnan niya ang mga kasama. Nasa round table ang mga ito sa kusina. Napalingon ng 3 sa kanya nang siya ay mapansin. Halika na, Rosha. Kumain ka na. Ani Manang. Pero bago siya nakaupo, muli itong nagsalita. Siya nga pala, after mong kumain umakyat ka sa library ni Asher at gusto ko raw makausap ng amo natin. Opo Manang, sagot niya bago nagsandok ng kanin. Kwentuhan at tawanan ng namayani sa kusina, lalo na at napakakulit din ni Daisy na kagaya niya. Halos hindi makahinga sa tawa si Melva at Manang. 2 ba naman silang nagbabardagulan? Kala ko kano, kaya in-English ko din, tapos marunong palang magtagalog. Akala ko nga din noon crush niya ako dahil titig na titig, tapos nang tignan ko sarili ko, may dumi pala ng uling sa mukha ko. Dugtong ni Daisy. Pero gwapo si Sir, di ba Rosha? Natigilan siya. Ha? Bakit hindi ba? Muli nitong tanong. Gwapo nga, crush mo? Habang nakatingin ito sa pasilyo patungong kusina. Sabihin mo, nasa lababo na si Manang at kakatayo lang ni Melva para isalang sa gripo ang pinggan. Gwapo si Sir Asher, pero crush. Rosha, follow me upstairs. Ani mo'y kinapos ng hangin ng dalaga dahil sa tinig ng isang lalaki. Naistatwa na lamang siya sa kinauupuan nang masigurong si Sir Asher iyon. Nakutusan niya talaga si Daisy dahil mukhang sinadya nitong itanong iyon sa kanya. Dahil nakita nitong palapit ang amo nila sa kusina. Hala ka, narinig ka yata. Gusto mo bang mapalayas ako agad? Hindi nakita kong ngumiti si Sir eh. Ewan ko sa'yo. Anya bago tumayo upang sumunod sa amo sa 2nd floor. Nalulula si Rasha habang paakyat ng hagdanan. Para kasi itong nasa isang fairy tale. Paikot iyon na purong kahoy ang hawakan. Kumikintab pa na parang mahihiya ang alikabok na dumikit dun. Pati mukha ni Rosha ay nakikita na. Pwedeng manalamin sa hagdanan pa lang. Natatakot din ang dalaga na humawak sa mga vase na nakadisplay sa bawat sulok ng madaraanan. Dahil parang thousands ang halaga ng bawat isa. Pagtapak sa sahig ng 2nd floor, natigilan ng dalaga. At napanganga na lang dahil sa modern style na mga nakakabit doon. Mula sa floor to ceiling curtain sa pinakadulo. May sofa doon at may bintana rin. Parang balcony, may TV rin. At ang ganda pa siguro nun kung nakabukas ang gray-colored curtain. Panlalaki ang kortina. Sabagay kahit hindi naman nakabukas, nakikita pa rin sa labas dahil glass wall iyon. Nakakamangha. Mula sa kabilang bahagi ng pasilyo siya dumako ng tanaw. Nakita niyang pumasok ang amo niya sa ikalawang pinto sa kanang bahagi. May 2 pinto sa kanan at 2 pinto rin sa kaliwa. Magkatapat lang ang bawat isa. Ang nasa dulo ay may nakabukod rin na pinto doon. Pagdating doon, kumatok si Rosha. Ngunit bigla iyong bumukas ng kusa. Mukhang hindi naisara ng mabuti. May 5 minuto rin siyang tumayo at naghihintay na buksan iyon ng amo. O hindi kaya sabihin itong pumasok na siya. Pero wala naman siyang narinig na boses. Sir, papasok na po ba ako? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Pero walang sagot. Kaya hinawakan na niya ang doorknob at marahan iyong itinulak. Sir, papasok na ho ako ha? Muli niyang sambit. Nagulat siya nang makitang silid yun. Akala kasi niya ay sa library daw, ayon kay Manang Carming. Pero dito pumasok si Sir. Bubulong-bulong niyang sabi. Kinakabahan siya.
Ang sabi ng amo niya, sumunod siya upstairs. Eh di sumunod, pero hindi siya sigurado kung dito. Napakagatlabi ang dalaga. Biglang bumukas ang pinto ng CR. At doon na lamang siya napatalikod dahil sa sobrang gulat. Wala kasing pang itaas ang kanyang amo at nakaboxer lamang ito. What the? Hey, what are you doing here? Mariin siyang napapikit sa salita nito. Nakatalikod at hindi siya lumingon rito. Sorry sir, sabi niyo po sumunod ako dito sa taas. Akala ko naman ho, dito ho tayo mag-uusap sa pinasukan niyo. Kaya ho, pumasok na rin ako. Nauutal niyang paliwanag. What? Napayuko siya nang hindi ito nililingon. Naisip na rin niyang baka palayasin na siya nang hindi pa nakakapagsimula. Bakit naman kasi hindi siya naghintay sa labas? Get out! Halata ang galit sa tinig nito. Kinabahan tuloy siya ng sobra. Opo, sorry po sir. Ni hindi na siya lumingon at tuloy-tuloy nang humakbang patungo sa pintuan upang lumabas ng silid na yun. Animoy binuhusan si Rocia ng malamig na tubig nang makalabas sa kwarto ni Asher. Sobra-sobra ang naging pagsisisi ng dalaga kung bakit pumasok siya agad ng kwartong iyon. Ayan tuloy at baka matanggal agad siya nang hindi pa nasisimula ng trabaho. Ay nako Rocia, ang tanga-tanga mo talaga. Nakatukpa ng dalaga ang ulo dahil sa ginawa habang ito'y bumubulong. Maya-maya, napaayos na ito ng tayo nang makitang bumukas ang pintuan sa tapat niya. Agad na pabawi ng tingin si Rocia nang makita ang seryosong mga tingin ng lalaki. Follow me. Nang tumalikod ito, tsaka naman sumunod ang dalaga sa likuran nito. Tanging yabag ng mga tsinelas ang tanging maririnig sa kanila. Pagdating sa dulong pinto ng pasilyo, tumigil ang lalaki at iyon ay binuksan. Come in. Kahit ang pagsasalita nito ay halata niyang galit. Kaya kahit gusto niyang magpaliwanag, hindi na lamang niya ginawa. Naupo ito sa isang upuan sa tapat ng table na purong kahoy. Sa ibabaw nun ay mga papel na nakatambak. May laptop at isang flower vase na patay na ang bulaklak. Nakatayo lang siya. Hindi rin kasi nagsabi ang amo niyang maupo. Baka magkamali na naman siya at mapalayas na siya ng amo. Skyler is my son. Pumapasok siya MWF. May driver naman kaya hindi na kailangan mag-commute. Gusto ko na bata lang ang aalagaan at babantayan mo. Nothing else. Hindi ka magtatrabaho sa kusina o kung ano paman. Sisiguraduhin mong safe ang bata at lahat ng kanyang kinakain. Hindi na siya tumingin dito. Nanatiling nakayuko at nakikinig. Understand? Tumango siya. Opo sir. Mahina niyang sagot. Look at me when I talking to you. Biglang napaayos ng tayo si Rocia at direktang tumingin sa mga mata nito. Yes sir. Matatag na sagot ang pinakawalan niya. Umarko ang kilay nito. Hindi ka naman baliw right? Siya naman ang napaarko ang kilay. Come on sir. I'm not insane okay? Sinusunod ko lang naman ang… Wait, what? Bigla siyang napatakip ng bibig dahil sa gulat na rin sa mga naisagot niya. Patay na talaga siya nito. Nakalimutan ba namang amo niya ang kausap? Sorry sir, nabigla lang po. Naibulong niya, tsaka ito tinignan. Hindi pa rin napawi ang pag-arko ng mga kilay nito. Parang pinupusturahan siya na hindi niya maintindihan. Remember, ayoko nang may pumapasok sa silid ko. Hinahanap ako o kinakausap ako ng ganyan. You are just a yaya here. Kaya matuto kang magsalita ng naaayon lamang sa trabaho mo. Tumango siya ng sunod-sunod. Opo sir. And lastly, 17,000 ang sahod mo every month. Nabuhay ang kasiyahan sa mukha niya. Salamat po sir. Ngumiti siya ngunit hindi man lang nagbago ang mukha ng lalaki. Just get out. Sagot nito tsaka humarap sa laptop. Hindi na nagsalita si Rocia. Masaya lang talaga siya. Lumabas ang dalaga na wala nang ibang nasabi. Ngunit nang isasara niya na ang pinto, nahuli niya ang mga mata ng amo na nakasunod pala sa kanya. Nagbawi lang ito ng tingin nang magkahulihan sila ng tingin. Ayos! Napasuntok na lang siya sa hangin nang maisara ang pinto. Hindi na rin inisip ang nakita. Kahit siya, susundan din niya ng tingin ng tao kapag tumalikod na ito. Masaya siya dahil hindi siya napalayas dahil sa nagawa niya kanina. Next time hindi na siya magkakamali.
Pero in fairness, ang macho at ang hot ng kanyang amo. Ang sexy at ang pogi. Mahinang tili niya. Rosya, ani mo'y natuod saglit sa kinatatayuan ng dalaga nang bumukas ang pinto kung saan siya lumabas at naroong nakatayo ang lalaki. Sunod-sunod na napalunok ang dalaga tsaka inayos ang sarili. Po, saglit siya nitong pinasadahan. Let me remind you, 8 a.m. ang pasok ni Sky. Tumango siya. Nagulat na lang din si Rosya nang lumagapak pasara ang pintuan sa library nito. Ay, galit yan? Anya bago tumalikod habang hindi napapawi ang ngiti sa labi. Matapos mong pirituhin ang salmon, himayin mo gamit ang tinidor. Tapos itong saging at mansanas, balatan mo't hiwain. Patuluan mo ng kaunting lemon para hindi mangitim at manatili sa kulay niyang ganyan. Grabe naman manang, hindi ba pwedeng kagatin na lang ni Sky ng ganyan? Marunong naman siguro siyang magbalat ng saging, di ba? Pinatay ni Manang Carming ang kalan at isinalin sa pinggan ng sinangag na may maraming sahog. Yun daw ang paborito ni Asher, ayon dito. Ay naku Rosya, ganyan ang mga mayayaman. Kaya nga kumuha ng yaya para gawin lahat para sa anak nila. At huwag ka nang panireklamo dyan, gawin mo na lang. Ngumuso na lang ang dalaga at itinuloy ang ginagawa. May cookies din na inilagay siya sa lunchbox ng bata. Ayon kay Manang, bento box daw yung pinagbabaunan ng bata. May mga ganun-ganun pa pala. Nakita niya na yun yung mga mukha ng animals o kung ano man na hinuhulma. Para yata ganahan yung batang kumain. May mga shape-shape na kung ano-ano. Hay nako, nagsasayang lang ng pagkain ng ganun. Kaya hindi niya na inartihan. Kakainin pa din yun ni Sky dahil wala ng choice. Sige na, ipasok mo na yan sa lunch bag at gisingin mo na yung bata. Mag-aalas 7 na. Ani Manang Carming. Si Melva ay nasa likod na at ginagawa na rin ang trabaho. Si Daisy ay nasa garden at naglilinis ng mga aso ni Sir Asher. Sige po Manang. Mabilis na tumalima si Rosya. Pero natigilan siya nang marinig ang boses ni Sir Asher. Mukhang nakaawang na naman ang pinto nito kaya lumalabas ang boses. I'll try Isabel. Medyo busy lang din. But don't worry. Halimbawang hindi ako makadalo. Ipapadala ko si Sky dyan para makasama mo. Total at summer naman yun. Kumunot ang noo ng dalaga. Sino si Isabel? Yun kaya ang ina ng anak ni Sir Asher? Yun ang umukit agad sa kanyang isip. Yeah, no problem. Sky miss you too. Ilang araw na nga rin siyang nagsasabing gusto kanya nang makita. Tila nadismaya si Rosya. Para maiwasan ang usapan, pumasok na siya sa silid ng bata na katabi lang ng kwarto ng amo niyang lalaki. Sky? Sky, bangon na baby, may pasok ka. Kasabay ng mahinang pagyugyug niya sa braso ng bata. Sky? Saglit lang na maramdaman niya na ito ay gumalaw. Mukhang hindi naman mahirap gisingin ng bata. Ngumiti siya nang magkusot ito ng mga mata matapos maupo sa kama. Bangon na baby, may pasok ka. Anyang muli, tumayo si Rosya upang ihanda ang uniform ng bata. Nakakamangha. Dahil organized lahat ng gamit nito. Mula sa underwear, mga boxers, socks, mga sando, t-shirt at mga polo. Nakasunod-sunod rin ang mga uniform nito, pati mga sapatos na nakaayos sa closet ng bata. Nakakabilib talaga ang mga mayayaman. Parang mahihiya ang mga alikabok sa mga drawer at mga mesa roon. Si Sky ang naligong mag-isa. Ayaw kasi nitong magpaligo sa kanya dahil malaki na raw ito. Mabait si Sky. Hindi ito nakakalimot na gumamit ng po at opo. Masaya talaga siya dahil hindi siya napunta sa bata na walang galang at nananakit ng kanilang mga yaya. Itong bata'y disiplinado at marunong gumalang sa mas nakakatanda. Yaya, pwede po bang samahan po ninyo ako sa room mamaya? Tumigil siya sa pagsusuklay rito, tapos na rin itong bihisan. Bakit Sky? Basta po. Tila may lungkot ang tinig nito. Umuuna lang siya para magbago ang mood nito. Thank you po. Bulong nito sa kanya. Tara na, kakain ka pa. Baka kasi malate ka. Tumayo naman ito pero hindi gumagalaw sa kinatatayuan. Yaya, pwede po ba na ikaw na lang palagi ang yaya ko? Oo naman, pwede naman yun. Ngumiti ito pero halata namang pilit lang. Siya na ang nagbuhat ng digulong na bag nito. Ang bigat dahil 7 ang libro. At may mga notebooks pa. Parang kalahating sako ng bigas.
Pagkababa ay nagsabay na nag-agahan na mag-ama. Hindi na siya naimik at ipinaghimay ng isda ang bata. Pinagtimpla din niya ng gatas dahil kailangan daw may gatas lagi ayon kay Manang. Sky, sa susunod na linggo na kita ihahatid sa mami mo, okay? Nilingon niya ang ama ng bata at ang bata ngumiti ito. Really, Daddy? Tumango ang lalaki. Thank you, Daddy. Nung oras na yon, nakita niyang ngumiti ang amo niyang lalaki at ang gwapo-gwapo nito. Nakalabit pa siya ni Sky dahil sa saglit na pagkakatulala niya. Here, kain ka na. Anya upang itago ang paghanga sa kagwapuhan ng lalaki. Ako na dyan, Rosha. Magbihis ka na doon dahil sasama ka kay Sky sa school. Nagulat pa siya nang lumapit si Manang at kinuha nito ang tinidor sa kanya. Sige po, salamat. Pagtalikod niya ay sumaglit lang si Rosha sa lababo para maghugas ng kamay at tumuloy na sa kwarto nila ni Daisy. Naghugas lang siya at nagbihis. Isang maong nakupas at isang long sleeve na blouse ang isinuot niya. Karamihan sa mga gamit niya ay sa ukay-ukay lamang niya nabili. Nagsusuklay na si Rosha nang bigla namang pumasok si Daisy. Mula sa salamin, nakikita niya ang pagkakatulala nito. Bakit? Natawa ito kaya nilingon niya. Para kang lola ng lola ko noong araw. Ganyan ang pormahan. Yung may mga bulaklaki ng pang-itaas at maong na malapad ang baba. Para kang basahan, Rosha. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o sasapakin niya ito. Ayos lang naman ah. Umikot siya sa harap nito. Oo, ayos lang kung mga 1970s ngayon. Pero girl, 2024 na ngayon. Hoy, pagtatawanan ka dyan sa suot mo. Magpalit ka nga. Ang pangit, promise. Seryoso ka, Daisy? Kumunot ang noo nito at tumalikod. Hay nako, magpalit ka sabi eh. Pahiramin kita ng damit. Hubarin mo yan. Bilis, nakakapangit yan. Hindi makikita ang kagandahan mo dyan, girl. Sige na, hubad. Tsaka nito hinila ang buhok niya palapit rito. Aray, hahambalusin talaga kita, Daisy. Reklamo niya ngunit wala itong pakialam at tinulungan pa siyang maghubad ng damit niya. Hoy teka, ako na! Reklamo niya dahil para itong walang naririnig. Stretchable na black jeans ang ibinigay ni Daisy at isang blouse na kulay ube na walang manggasang pang-itaas. Hapit na hapit ang pang-ibaba at ang top kaya hulmang-hulma ang katawan niya. Huhubarin sana niya iyon nang bulagain siya ni Daisy sa CR. Oh, ano pang hinihintay mo? Labas na! Huwag mong huhubarin yan. Wala ka nang isusuot dahil isinama ko na dun sa basura. Ano? Huwag mo kong niloloko, Daisy. Bigla-bigla siyang kumaripas palabas ng kwarto at dumaan sa likod para tumakbo palabas ng compound. Hoy, Rosha! Naririnig pa ng dalaga ang pagtawag ng babae. Ngunit wala siyang oras sa baliw na yun dahil kung tama ang sinasabi nito, wala siyang maisusuot. Nakita ni Rosha ang isang garbage truck na paalis na. Walang ano-anong lumabas ang dalaga at nagsisigaw. Tumigil ang truck. Bakit Miss Ganda? Parang pinagpapawisan siya ng malagkit dahil sa ngisi ng dalawang lalaki na nasa likod ng sasakyang yun. Kuya, may napansin ba kayong mga damit na itinapon ng baliw kong kasama? Natatawa pa ang mga ito sa kanyang sinabi. Hindi ko napansin, naka-garbage bag lahat ng itambak namin. Ani nang may kataba ang lalaki. Hoy sira, binibiro ka lang, naniwala ka naman. Naramdaman niya ang pagdantay ng kamay ni Daisy sa likuran niya at nang bumulong ito ay isang irap ang pinakawalan niya bago ito tinalikuran. Narinig pa ni Rosha ang sunod-sunod na pagsipol mula sa truck pero hindi niya iyon pinansin. Sumunod si Daisy sa likuran niya. Biro lang, huwag ka nang magalit. Sige ka, hindi ka na maganda at sexy. Sino bang matutuwa sa ganun, Daisy? Alam mo namang wala akong perang pambili ng gamit eh. Natigil ang ngisi nito at humingi na lang ng pasensya. Pagdating ng kusina ay dederecho sana siya sa kwarto para magpalit, ngunit nagulat siya nang sabihin ni Manang na aalis na siya at si Sky. Saglit lang po, Manang. Bakit pa? Bilisan mo na't anong oras na ito? Malilate na ang bata. Anito, natitig na titig sa kanya. Abay, ang ganda mo dyan sa suot mo, Rosha. Bagay na bagay sa'yo. Sabi ko sa'yo eh, kahit si Manang nagagandahan sa'yo. Hayaan mo na yung buhok mo. Ang ganda at kintab naman yan. Huwag mo nang lagyan ng cap. Para kang nagbibenta ng balot pag may cap eh. Aray! Grabe siya, Manang. Kanina pa talaga ito kaya isang kutos ang isinagot niya. Hala,
Umalis ka na at nasa kotse na ang bata. Hindi pa magaling ang driver kaya maaga kayo ngayon dahil sasabay kayo kay Asher. Bigla yatang umurong ang dila niya dahil sa narinig. Akala ko ho, Yaya, let's go. Napalingon silang lahat sa pasilyo patungo sa dining. Si Skylar ang dumungaw roon at siya'y tinawag. Hala, lakad na dun. Hoy Rasha, huwag kikiligin kay sir. Baka maihi ka kapag umiti si Cupido. Hinubad niya ang Havaianas na peke at ibabato sana kay Daisy nang magsalita si Manang. Alis na, hayaan mo itong si Daisy at nababaliw na yan. Narinig pa niya ang pagmamaktol ni Daisy kaya natawa na lang siya. Pagdating sa unahan, nakatingin na natigilan si Sky. You're so pretty, Yaya. Namula yata bigla siya doon. Sure, baby? Tumango ito kaya napangiti na lang siya ng lihim. Baka nga dahil hindi daw marunong magsinungaling ang mga bata. Nasa loob na ng kotse ang bag ni Sky at ang mga dadalhin nito, kaya diretso na lang silang dalawa sa parking para sumakay. Seatbelt mo, baby. Nagka-phobia kasi siya dahil sa seatbelt na yun, kaya nang mapansin niyang hindi nakakabit yung kay Sky, pinaalalahanan niya na ito. Inayos niya ang bata at takmang papasok ng backseat nang marinig niya ang boses ng kanyang amo. Dito ka sa front. I'm not your driver. Kumunot ang noo niya at tahimik na lang na lumabas ng sasakyan. Pagbukas niya, diretso upo siya. Hindi na nilingon ng lalaki dahil sa hiya. Sana man lang ay nakapagsuot siya ng cardigan para hindi expose ang kanyang mga braso. Nang umusad ang sasakyan, ay tsaka siya tumapat sa bintana upang ilayo ang mga mata sa amo. Para kasing ramdam niya na may mga matang nakatingin sa kanya. Siguro ay 15 minutos din ang itinagal bago sila nakarating sa private school na pinapasukan ni Sky. Binuksan niya ang pinto. Tumigil lang siya nang magsalita ang lalaki. Nakababa na rin ang isang paa niya. Ito ang allowance mo. Nagulat siya dahil sa 2,000 buo na inilahad nito. Pero sir, take this. This is for you and Sky kung sakaling may gustong bilhin ng bata. Nag-aalangan pa siya dahilan para biglang kunin ni Asher ang kaliwang kamay niya at inilagay iyon sa mismong palad niya. Ani mo'y bulta-bultahing kuryente ang umakyat sa mga daliri niya, paakyat sa buong katawan niya. Napalunok pa si Rosha ng sunod-sunod ng tila. May mga paru-parong nagliliparan sa kanyang sikmura. Hindi niya maintindihan. Rosha, are you okay? Ha? Opo sir. Opo, ayos na ayos po. At agad hinila ang kamay dahil kung hindi niya ginawa, baka mangisay siya sa kung anong enerhiyang pilit na kumakawala sa katawan niya. Goodbye, Daddy! Nalingunan ni Rosha si Sky. Doon lang yata siya nahimasmasan. Goodbye, son. Take care. Bigla na lang nag-iwas ng tingin si Rosha dahil sa kanya ito nakatingin kahit kay Sky ito nagpapaalam o sadyang nag-aambisyon lang siya. Siguro nga, Rosha. Isip niya bago hinila ang bag ni Sky anang kamay ng bata upang pumasok sa school. Pagpasok pa lang ng gate, may guard nang nagtanong sa kanya kung siya daw ba ang yaya ng bata. Matapos nun ay may pinilapan siyang isang information sheet. Tsaka pirma iyon sa pinakababa. Kinuhanan din siya ng pictures. Ayon sa guard, nag-iingat lamang daw ang mga ito dahil ilang beses na daw kasi sa isang taon na may nakidnap na bata sa private school na iyon na laging pakilala ay yaya o driver ng estudyante na nag-aaral sa school na yun. Kaya nga hindi na raw basta-basta nagpapapasok sa gate ng school ang mga gwardya kapag hindi nakuha ang information ng isang tao. At hindi rin daw pinapalabas ang bata hanggat walang sundo. Para kay Rosha, mabuti iyon upang maiwasan ang kidnapan kung sakali. Paano Sky? Mag-aral ka ng mabuti ha? Pagkaayos ni Rosha ng bag ni Sky sa mismong desk ng bata, nagpaalam siyang lalabas na. Yaya, mahinang tawag nito at hinawakan ng kamay niya. Lumingon ang dalaga rito. Ano yun, baby? Shh! Stop calling me baby po. Baka marinig ka nila. Pigil nito sa kanya. Inikot niya ang paningin. May 3 batang babae ang kakapasok lang at mukhang kagaya niya. Yaya din ang kasama ng mga iyon. Naka-uniform kasi ang mga ito, samantalang siya hindi. May nauna ng batang lalaki sa ruwan at malaki iyon sa edad na 5 o baka 6 na ito. Mataba ito't halatang bully ang muka, ngunit hindi niya iyon pinansin at bumalik kay Skylar ang kanyang mga mata. Why? Hindi agad ito nagsalita.
napansin niya na tila may hinahanap ito. Bakit Sky? May nangaaway ba sa'yo rito? Agad niyang tanong. Natagalan pa bago ito umiling na tila napipilitan. Pwede po bang sa labas ka lang yaya? Nagtaka siya. Naisip agad ng dalaga na mukhang may nangaaway sa kanyang alaga. Ayaw lang nitong ipaalam dahil siguro natatakot. Kailangan niyang alamin iyon sa sarili niyang paraan. Sige, dyan lang ako sa labas. Anya rito. Tinitigan pa siya ng bata kung nagsasabi siguro siya ng totoo o hindi. Pero nang mapansing hindi siya nagbibiro at nagsisinungaling, doon lamang siya nito binitiwan. Sa labas lang si Yaya. Huwag kang mag-alala. Bulong niya bago ito iniwan. Tuloy-tuloy na ang pasok ng mga bata at ng mga yaya ng mga ito. Kadalasan, napapalingon ng mga ito sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero hinahayaan niya lamang. Paglabas ng silid ni Sky, sinilip pa niya itong muli bago sana didistansya. Nang bigla niyang mahagip ng mga mata ang isang batang lalaki na lumapit sa kanyang alaga. Iyon yung nasa rowan kanina na mataba. Nakaharap ito kay Sky at tila may hinihingi. Tahimik lang siyang nagmamasid kung anong gagawin ng bata sa kanyang alaga. Ilang segundo lang nang hawakan nito sa kwelyo ng suot na polo si Sky at dahan-dahan nitong itinayo. Doon na siya gumalaw. Agad na pumasok si Rosha at nilapitan ng bata. Sabi na bully nga talaga ang ganoong klase ng bata. Psst! Napalingon ito maging si Sky. Ibaba mo si Sky. Madiin niyang usal. Agad naman itong tumalima. Nang makalapit siya, ay doon na inayos ni Rosha ang nalukot pang itaas ni Sky. Nung ginagawa mo ha? Bakit mo ginaganon si Sky? Alam mo ba na pwede kitang ipa-guidance dahil sa ginagawa mo? Bully kang bata ka. Hindi iyon malakas, pero pagalit ang kanyang boses. Stop it po yaya, baka isumbong niya tayo sa mami niya. Pigil ni Sky sa kanya. Skyler is right, and beside, you are just a yaya. Nag-igting ang bagang niya. Ba't ang talas ng dila? Bakit? Ano ba yung nanay mo? General? President? Si Marcos ba ang ama mo? Pinandilatan niya pa ito ng mga mata. Next time, ayusin mo ang ugali mong bata ka. Dahil titirisin talaga kita oras na binuli mo ulit si Sky. Naintindihan mo ko? Excuse me miss, nung ginagawa mo? Napatingin siya sa kararating na babae. Sa suot nito'y mukhang teacher. David? Sky? Anong nangyayari? Muli nitong tugon. Umayos siya ng tayo. Good morning. Ikaw ba ang teacher dito? Yes, I am. Proud na sabi pa nito. Ma'am, dinuduro ako ng babae. Gusto ko lang namang manghiram ng pencil kay Sky. Tapos, hiniyawan niya po ako. Napalingon siya agad sa bata. Ba't umiiyak pa habang nagsasalita? Artistahin. Miss? Ako si Rosha. Yaya ako ni Skyler. Nakita ko sa labas na… Miss Rosha, wala kang karapatan na manduro ng bata at mang-away ng students dito nang wala namang ginagawa si David kay Sky. Tumaas ang kanyang kilay. Talaga ba ma'am? Teacher ka. Dapat alam mo na bully ang batang to. Wala ka bang mata para makita sa araw-araw ang nangyayari sa mga estudyante mo? Excuse me? Excuse you. Pero gusto ko makausap ang mother ni David at para matapos na to. Kita niya ang pagtaas ng kilay ng teacher sa kanya. But who cares? Gusto lang niyang matapos ang pambubuli ng David na yon sa kanyang alaga. Kaya siguro gano'n na lang si Sky na ayaw siyang paalisin dahil dito. May tinawagan ng teacher. Maya-maya bumalik ito. David, parating na ang mami mo. And you Skyler, hintayin mo ang dad mo. Parating na sila. At Miss Rosha, pwede ka nang lumabas at sa labas na lang hintayin ang ama ng alaga mo. Yaya ka lang, pero masyado kang pakailamera. Narinig niya ang mga huling sinabi ng guro kahit pabulong pa yun. Natural ma'am, dahil kung may mangyari sa alaga ko, sino bang mananagot? Ikaw ba? Siyempre ako. Banat niya bago siya lumabas. Habang patungo sa waiting area, tsaka lang niya binuksan ng cellphone. Napangisi si Rosha dahil naka-video ang lahat ng nangyari. David, sweetie? Napatingin agad si Rosha sa hindi kalayuan nang may isang sexy na babaeng palapit sa pintuan ng nakabukas na guidance office. Mommy! Nang marinig yun ng bata ay agad itong tumayo at tumakbo palapit sa mami nito. Sumunod ang yaya ni David na mukhang pagod na pagod. Kawawa naman ang katulong na yun. Tapos kung sigaw-sigawan pa ng alaga nito kanina,
Parang kung sino. Nilingon niya si Sky. Nakatabi niya lamang. I'm scared, Yaya. Bulong nito. Hinawakan niya ang kamay nito at nginitian. Don't be. Nandito si Yaya. Hindi ko hayaan na ginaganon ka ng David na yan. Nayo ko ito. Mukhang matagal nang binubuli ni David si Sky. Pero hindi ito nagsusumbong dahil natatakot ito kay David. Kahit siguro sa daddy nito, hindi man lang ito nagsasabi. Siya ba ang nanduro sa'yo ha anak? Yes mami, siya po. Nataas siya ng tingin ng may 2 taong tumapat sa kanya. Kalmadong tumayo si Rosha. Hoy babae, anong karapatan mong duruduruin ang anak ko? Alam mo ba na pwede kitang kasuhan sa ginawa mo? Ngumisi lang siya dito. Aba, ngingisi-ngisi ka. Tignan natin mamaya kung makakangisi ka, oras na ipahiya kita sa guidance counselors. Gawan, Mrs. Hindi ako natatakot sa'yo. Pero kung sa kilay mo mukhang oo. Nakita niya ang inis at gigil sa mukha nito. Ang mga kagaya mo ay dapat na magtanda. Baka hindi mo alam. Ipapaalam ko lang sa'yo babae. Isang abogado ang asawa ko. Tignan ko lang kung makakapalag ka mamaya kapag tinawagan ko siya at ipinakulong kita. Mabuti nga yun, Mrs. At alam na niya ang batas. Kahit halos lunukin na siya nito ng buhay, hindi man lang siya natinag. Dahil bakit ba? Kung lahat ng usapan nila naka-video sa kanyang cellphone. Walang modo. Kahit nakalayo na ang mag-ina, abot pa rin sa kinauupuan nila ni Sky ang singhal at mga sinasabi nito. Mukhang ang babaeng iyon ang walang modo. Mayaman nga ang suot at bag nito, ngunit pangyagit ang ugali. Pati make-up ay parang dinaig pa ang payaso sa kapal nun. Sexy at kitang-kitang cleavage. Mukhang kahit ang suot, hindi marunong umayon kung saan dapat lamang isuot. Daddy! Tumayo si Skyler. Lumingon siya. Ang amo niya nga ang dumating, si Asher. Seryoso lamang ang mukha nito at hindi makikitaan ng kahit na anong emosyon. What happened, son? Anito sa mahinang tinig. Hindi sumagot si Sky, kaya lumapit ang ama nito sa kanya. Rosha, tumawag ang teacher ni Sky. Is that true? Na dinuro mo ang classmate ni Sky? Tumayo siya at nang makita na lumabas ang isang may edad na babae sa tapat ng kinaroroonan nila, tsaka siya humakbang. Hindi niya sinagot ang amo. Pwede na pong pumasok. Anito, nauna ang mag-ina. Sumunod si Sky at ang daddy ng bata. Maya-maya'y dumating ang teacher. May 5 upuang nakahilera sa tabi ng pader at ang 4 ang nasa tapat ng table ng guidance. 2 sa kanan at 2 sa kaliwa. Si Sky ang nakaupo sa unang upuan at ang daddy nito. Sa kabila ay si David at ang mami nito na hindi mapoknat ang titig kay Asher. Hindi maputol-putol ang ngiti na animoy na iglo na ang labi para hindi na bumalik sa dating ayos. Nasa gilid lang siya ng pader at nasa may pintuan ng teacher. Teacher Dayan, pakilapit ng 2 upuan pa rito at dito na rin kayo maupo para makapagsimula na tayo. Wika ng guidance counselor. Tumayo siya at itinabi ang monoblock sa kinauupuan ni Sir Asher. Ako nga pala si Ma'am Asun Lociano, ang principal at guidance ng school na ito. Panimula ng matanda. Magandang umaga sa inyong lahat. Sumagot naman ang mga naroon. Anong nangyari? Tanong ng principal. Madam, David is an honor student here at alam ninyo na mabait na bata si David. Tapos itong babae, pinagbibintangan ng anak ko na binubuli ni David ko ang batang ito. Sabay turo nito kay Sky. Alam mo ba madam na dinuro ng babaeng yan ng anak ko, tinatakot na titirisin? Alam nyo ba na pwede kong kasuhan ng babaeng yan dahil sa pamamahiya at… Mrs., calm down please. Wika ng principal at doon lamang ito tumigil. Tumingin ang babae sa teacher. Miss Dayan, totoo po ba yun? Yun po ang sinabi ni David, Madam Principal. Sky, anong nangyari iho? Tumingin ang ama nito sa anak pero nakayuko lang ito at hindi sumasagot. And who are you anyway? Doon lang siya pinasadahan ng principal. Yaya po ako ni Sky, ma'am. At totoo ba ang lahat ng sinasabi nila na tinakot mo ang batang ito dahil sa mga bagay na hindi niya ginawa sa alaga mo? Are you sure, ma'am, na wala? Nilingon siya ng amo niya at kita niya ang babala sa mga mata nito. Tumaas na rin ang kilay ng principal. Here, take a look at this. Ito ay mga video na kinuha ko kanina. May oras yan, kaya hindi ako pwedeng gumawa ng kwento.
Oras na may nagawa akong mali para ipagtanggol ang alaga ko, doon kayo magsampa ng kaso. Pero oras na mali lahat ng bintang nyo, ipapakain ko yung cellphone ko sa ina ni David. Seryoso niyang usal. Mrs. Magbanwa, I'm sorry to say this pero anak ninyo ang may kasalanan. Nakunan ng video. Tumayo bigla ang principal, ibinalik sa kanyang cellphone. I'm sorry Mr. Vec kung naabala kayo dahil sa nangyari. Kahit hindi na po pala kayo pumuntay, maayos na rin naman po pala. Lumingon ito sa mag-ina. Humingi ka ng sorry David kay Skyler at ayaw ko na itong mauulit dahil oras na binuloy mo ulit si Sky. Pinasadahan nito ang ina ni David. Much better to find another school for your son. What? Bakit ang anak ko? Bakit siya ang… Nagulat siya nang muling hiramin ng principal ang cellphone niya. Here, tignan mong mabuti kung paano kwelyuhan ng anak mo ang batang walang laban, Mrs. Magbanwa. At huwag na ninyong irarason na mabait ang bata. Dahil kitang-kita kung saan nagmana ang anak nyo. Kung gusto ninyong malaman, tignan nyo sa ibang video. Napalunok ang babae. At ikaw, Teacher Dayan, sana marunong kang maging guro. Dahil sa mga pananalita mo, hindi ka marunong mag-analyze ng mga nangyayari. At tila may pinapanigan ka. Nakarinig ng sermon ng mga ito mula sa bata hanggang sa matanda. At para hindi mapahiya, pinagalitan na ng babae si David at pilit itong pinahingi ng sorry kay Sky. Mabait na bata si Sky, kaya isang sorry lang rito. Maayos na nito iyong tinanggap. Natigilan si Rosha nang malingunan niya si Sir Asher na nakatingin pala sa kanya. Siguro kung hindi pa ito kinamayan ng principal, hindi pa iilag ang tingin nito. I'm sorry sir sa istorbo sa inyo. Ako na po ang bahala na magdisiplina sa mga may kasalanan. Pwede na po kayong umalis. Pilitang ngiti nito't halatang halata na hiyang-hiya ang babae. Miss Rosha, pasensya na sa… No ma'am, hindi kayo ang dapat humingi ng sorry. Itong dalawang dapat humingi ng paumanhin dahil magagaspang ang ugali. Turo niya sa ina ni David at sa teacher ni Sky. Nagkatinginan ng dalawa. Come on, say sorry to me dahil kung hindi, ipapalamon. Natamemi siyang bigla nang hilahin ng kung sino ang kamay niya. Alam niyang hindi si Sky dahil malaki ang kamay nito at ramdam niya yun. It's fine, no need to do that. At kung pwede wala na akong malalamang ganito ma'am principal. Excuse me, kailangan ko nang umalis. Sabi na si Sir Asher ang humila sa kanya upang hindi niya masabi ang nais niyang sabihin sa mga yun. Daddy, may klase po kami. Binitiwan lang siya ng amo niya nang magsalita ang bata paglabas nila ng silid na yun. Sige, pumasok ka na anak. Sa bahay na tayo mag-usap mamaya, okay? Tumango lang ito. Akala niya'y aalis na ang bata pero tinakbo siya nito at kaagad na niyakap. Nagulat siya nang magpasalamat ito ng pabulong. Hinagod niya ang likod nito. Hindi niya na kailangang sagutin yun. Saglit lang at kumuwala din agad si Sky tsaka na ito tumakbo patungo sa silid nito. Naiwan siya at ang lalaki. About the… Sir, sana kahit minsan, kamustahin din ninyo ang anak nyo. Kung minsan, tanungin din nyo si Sky kung okay lang ba siya dito sa paaralan. Alam kong matagal na itong nangyayari, pero hindi niya sinasabi sa inyo. Dahil wala na ho kayong oras sa bata. Aanhin ng bata ang yaman kung ganito namang hindi ninyo alam na may ganito na palang nangyayari. Sana hinayaan ninyo akong sabihin ang gusto ko. Nang malaman nila na hindi ako nagbibiro, talagang ipapalunok ko sa babaeng yun ng cellphone. Shh! Lower your voice. Bakit sir? Totoo naman po na… Stop it. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Tsaka ito tumalikod. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Bahala na kung magalit ito o kung paalisin siya. Pinapakita lang nito na wala itong pakialam sa bata kung ganun. Nakadalawang hakbang na ang amo niya nang tumigil ito sa paghakbang tsaka lumingon sa kanya. Walang yaka. Nagulat na lamang si Rosha nang may kamay na dumantay sa kanyang balikat. Ngunit mas nagulat siya nang tawirin ng mabilis ni Asher ang pagitan nila at sabay salo sa palad ng babae na akmang sasampalin siya na galing sa likuran niya. Try it, Mrs. Magbanwa, at ako ang makakalaban mo. Mukhang hindi mo kilala kung sino ko. I am the boss of your husband. Agad siyang napalingon at umalis sa harapan ng boss niya. Wait, what? Ikaw si Mr. Vec? Now, kung hindi mo ititigil ang garapal na ugali mo, baka bukas makalawa, mamulubay ang negosyo ninyo.
Don't try my patient. Madiin niyang usal. Binitiwan ni Sir Asher ang kamay nito, dahilan para mabilis na kumaripas ang babae. Are you okay? Napalunok siya ng sunod-sunod dahil sa titig nito. Napayuko ang dalaga dahil sa kakaibang tingin na iyon ng kanyang amo. Salamat po, sir. Dagundong na ang tibok ng kanyang puso at parang hindi niya na iyon kayang pakalmahin. No, thank you. Parang bigla na lang nanginig ang buong kalamnan niya, lalo na nang makitang titig na titig ito sa mukha niya. Wala ho yun. Sige ho, mauuna na ho ako. Siya na ang unang tumalikod dahil kung hindi niya iyon gagawin ay baka sumabog na ang dibdib niya sa lakas at bilis ng kabog ng kanyang puso. Ang bilis ng mga araw, parang kahapon lamang nang una siyang dumating sa mansyon ng mga vet, pero ngayon 2 linggo na siya rito at nasasanay na rin siya sa lahat ng mga dapat gawin. Pati nga ang pagkakasunod-sunod ng trabaho niya, memorize na din niya. Nakakapagpahinga lang si Rosha kapag walang pasok si Sky at medyo tanghali na rin siyang nagigising kapag Martes at Huwebes. Parang naging day off na rin nga niya ang araw na iyon dahil wala namang ginagawa si Sky kundi ang manood at mag-iPad lang sa silid nito. Araw-araw, pinupuntahan niya si Sky sa room nito, sa school, at masaya siya dahil alam niya na hindi na ito binubuli ng mga classmate nito. Si David ay bumait na rin at bago na ang teacher ng kanyang alaga. Hindi na si Diane. Dapat lamang na ganun dahil may kinakampihan ito. Nakita rin niya ang pagbabago kay Sky dahil naging masigla ito at palangiti na rin. At sa tuwing magkausap sila, marunong na itong tumawa sa mga biro niya. Si Sir, nakaalis na ba? Hindi pa yata bumababa. Ani Daisy na naghihimay ng sitaw habang si Manang Carming ay nasa lababot naghuhugas ng karne. Hindi yata pumasok si Asher. Sagot ni Manang. Sa bagay, paanong papasok kung may hangover? Ani Daisy. Alam mo ba kagabi, Rosha? Halos mahulog kami ni Manang Carming sa hagdan kakaalalay dun kay Sir. Nagtitimpla siya ng kape. Anong oras na ngayon? Ngayon pa lang siya nagising. Bakit? Ay malamang sa malamang. Uminom tapos kahit nang maglakad hindi na kinakaya. Sabi nga namin kay Bert buhati na niya pero ayaw naman at doble daw ang bigat ni Sir sa kanya. Kaya hayun, siguro sinimulan naming umakyat ng 11 PM. Nakarating kami sa kwarto niya, 2:00 na. Kaya heto, tignan mo't bangag na bangag ang mukha ko. Parang tumira ako ng 3 sachet ng shabu. Natawa na lamang siya dahil sa kapal ng eye bags ni Daisy. Hindi lang 1 patong, kundi 3 patong na. At alam mo ba, Rosha? Napatili ito. Aray, Daisy, masakit ha? Sumigaw ito, tsaka siya tinampal sa braso. Alam mo ba, na narinig daw ni Bert na tinatawag niya ang pangalan mo. Natigilan siya ngunit hindi nagbago ang kanyang reaksyon. Pinagsasasabi mo, anong tinatawag? Tigilan mo nga ako, Daisy. Sa dami ng biro mo, yan talagang hindi ako natawa. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta ako naniniwala na hindi nagsisinungaling si Bert. Para namang tanga si Daisy at kung ano-ano ang sinasabi. Parang gusto niyang maniwala pero pinigilan talaga niya ang sarili. Isa pa mahirap umasa sa mga sabi-sabi. Matapos niyang magtimpla ng kape ay sakto namang nagring ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng suot niyang pantalon. Kinuha niya iyon at agad dumaan sa kusina, dala-dala ang kape niya. Umikot siya mula roon patungo sa hardin. Doon lamang sinagot ni Rosha ang tawag. Unknown iyon pero sinagot niya pa rin. Hello? Rosha, kamusta ka dyan? Si tatay mo ito. Bigla siyang nanginig at hindi agad nakasagot. Tumulo ng sunod-sunod ang kanyang mga luha. Anong kailangan niyo? Nanginginig niyang usal. Gusto kitang makita, Rosha. Ang panganay kong anak. Pinahid niya ang mga luha. Bakit ako magpapakita sa'yo? Isang halakhakang sagot nito. Kaya ba hindi ka nagpaalam na aalis ka? Dahil tinakasan mo ang mahal mong ama? Pinahid niya ang luha, ngunit muli iyong kumawala sa kanyang mga mata. Parang bumalik na naman ang takot sa kanyang puso. Takot sa ama na hanggang kamatayan, hindi na yata mawawala pa. Hindi mo ba namimiss ang iyong ama, Rosha? Itong tandaan mo, uuwi ka pa rin dito. Dahil kung hindi, mga kapatid mo ang isusunod ko, Rosha. Mga kapatid mo. Bigla niyang pinatay ang tawag. Nahulog ang cellphone sa lupa. Kasunod niyang napaupo na lang din siya sa Bermuda grass sa may hardin.
Napahagulgol ng iyak si Rosha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya papayag na maranasan ng dalawa niyang kapatid na babae ang ginawa sa kanya ng ama niya. Hindi siya papayag. Rosha? Hey, what happened? Rosha! Kahit alam ng dalaga kung kaninong tinig iyon at kaninong kamay ang nagpatayo sa kanya, hindi pa rin siya tumigil sa pag-iyak. Iniharap siya nito sa dako nito at pilit kinakausap, ngunit hagulgol ang tanging nagawa niya. Anong nangyari? Tell me, what happened? Sa mga salitang iyon, nakita ni Rosha ang kapanatagan, lalo na nang yakapin siya nito at hindi niya inaasahan iyon. Ang init ng katawan ni Asher at ang sarap humilig doon, lalo na at ikinulong siya sa mga bisig nito habang siya'y humahagulgol. Ngayon niya lamang naramdaman ang ganitong pakiramdam at kapayapaan. Ngayon lamang siya nakaramdam ng may taong dumadamay sa kanya. Shh, enough. Tell me, anong nangyari? Bigla niyang binawi ang tingin nang makitang titig na titig ito sa kanya. Gusto niyang lumayo pero sobrang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Nang mga oras na yon ay walang sinabi si Rosha sa amo nito. Kahit gustong gusto niyang sabihin, hindi niya ginawa dahil ayaw niyang madamay ang amo sa personal problem niya. Ayos nang siya lang ang mag-isang nakakaalam ng mga nangyari. Kaya naman niya iyong sarilinin. Kailangan lamang niyang gawin ngayon ay magsipag upang makaipon siya at makuha niya sa probinsya ang mga kapatid at ang kanyang ina at ilayo sa ama niya na may sa demonyo. Hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa nito. Kamuntik na siyang mapagsamantalahan ng sarili niyang ama. At siguro kung hindi siya marunong manlaban, baka matagal na siyang napagsamantalahan. Ang inaalala niya ngayon ay ang dalawa niyang mga nakababatang kapatid na babae. Nagsimula lang naman ang lahat ng ito nang hindi na makalakad ang kanyang nanay dahil sa diabetes. At ayon sa pagre-research niya, nawawalan ng ganang isang may diabetes sa romansa. Siguro'y naghahanap ng iba ang ama niya na isang adik. Gumagamit ito kaya alam niyang adik at kahit kailan wala naman itong naitulong sa kanila. Nung maayos pa ang ina niya, tanging nanay lamang niyang tumataguyod sa kanila. Pero nang maputol ang isang binti nito, napunta sa kanya ang obligasyon na imbis na ang ama niya ang gumagawa. Dahil sa lasinggero at adik na ama, wala na siyang inaasahang iba kundi ang kanyang sarili. Pero isang gabi, habang pauwi siya galing paglalako ng gulay, bigla na lamang siyang hinila ng kung sino sa sagingan na kanyang dinadaanan. Yun ang unang beses na pinagtangkaan siya ng kanyang ama. Gabi-gabi natatakot siyang matulog. Baka may magbukas ng kwarto nila ng kanyang mga kapatid na babae at kung anong gawin sa kanila ng kanyang tatay. Doon talaga siya nagkaroon ng takot na kahit kanino, hindi talaga niya sinabi. Kahit sa kapatid niyang lalaki hindi niya sinabi dahil ayaw niya itong matakot. Ayos nang siya lang ang nakakaalam dahil kaya niya iyong itago sa puso. Pero kahit pala matatag ka, kailangan mo rin pala ng taong mapagsasabihan ng lahat ng problema at hinanakit. Ngunit hindi si Asher iyon. Hindi niya ito idadamay sa kung anong problemang meron siya. Dahil ano ba niya ito? Amo lang naman niya. Kaya ano ang magagawa nito? Mag-aalauna ng hapon nang magulat si Rosha. Pagpasok niya ng kwarto nila ni Daisy, may bumungad na isang white box na may kalakihan. Hindi niya alam kung ano yun. Lumapit ang dalaga at dahan-dahang binuksan ang box. Doon tumambad ang isang semi-gown na kulay purple. Ang ganda nun, hanggang sakong at hapit na hapit sa katawan niya. May hati yun sa kaliwang gilid sa hanggang hita siguro niya. Ang style ng itaas ay backless at tago ang hinaharap na itatali ang bandang leeg. Bukas na bukas ang likod hanggang bewang. May pares iyon ng sandal na kulay itim. Kumikinang-kinang iyon. May handbag na itim at nang buksan niya ang isang box na maliit ay may isang set ng jewelry. May necklace, earrings at bracelet. Napakaganda ng diamond roon. Agad na ibinalik ni Rosha sa lagayan nang marinig ang pagpihit ng pinto. Tsaka siya humarap sa kakabukas na pintuan ng silid. Rosha, sabi ni Sir darating ang makeup artist mo ng 1:45 PM kaya maghanda ka raw. Si Daisy iyon na nakangiti. Teka Daisy, akin ang... Sabay turo sa box na puti sa ibabaw ng kama. Oo Day, magdi-date siguro kayo. Oh my God! Sabi na sabi ko na talaga. Hindi mapigil ang hiyaw nito. Bigla niyang isinara ang pinto upang maiwasang marinig sa labas ang boses nito. Kinikilig ako. Kinikilig talaga ako.
Tsaka siya nito ni Yugyug. Aray! Hoy Daisy, tama na! Masakit aray! Nang makawala siya, bigla niya itong tinampal sa muka dahilan para tumigil ito sa pagyugyug sa kanya. Grabe, porkit ikaw ang itidate mananakit ka na? Natawa siya sa pagmamaktol nito. Hoy, ang sakit kaya ng ulo ko kakayugyug mo. Sorry naman, excited lang ako, okay? Hindi niya alam kung anong meron at kung bakit kailangan ng makeup artist. At kung bakit itong nasa kama niyang isusuot niya. Gusto niyang magtanong pero nahihiya naman siya, lalo na sa nangyari sa pagitan nila kanina ng kanyang amo. Kinuha ni Rosha ang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa dahil may nag-text roon. Susunduin kita ng 4 p.m. Ihahatid ko lang muna si Sky sa mami niya dahil kailangan ng bata doon. Namilog ang mga mata niya. Si Sir Asher kaya ito? Mukhang ang amo nga yata niya nang muling mag-text ang number. Be ready. Batang may gusto nito, not me. Parang bigla siyang nadismaya sa huling text nito. Pero ayos pa rin naman dahil si Sky ang may gusto. Pero ano ba kasi ang pupuntahan nila? Hindi pa nga nagtatagal ang pagmumuni-muni niya nang bumukas na naman ang pintuan. Akala niya ay si Daisy na may nakalimutan lang ngunit hindi. Si Manang iyon na pinagmamadali na siya dahil nariyan na raw ang makeup artist na tinawagan ni Sir Asher para siya ayusan. Ano po bang okasyon, Manang? Nilingon siya ng matanda. Hindi mo alam? Ngayon ang kasal ni Ma'am Isabel at ni... Manang, sa living room na lang daw sila. Natigil ang pagsasalita ng matanda nang tawagin ito ni Daisy. Oo, saglit. Sumunod ka na, Rosha. Tila bigla na lang nalugmok ang mukha niya. Si Isabel at si Sir Asher niya ang ikakasal? Kumirot bigla ang kanyang puso. Parang may kung anong tumusok doon, dahilan para mapahawak siya sa dibdib. Ikakasal ang ama at ina ni Sky. Masaya siya para sa bata pero siya, parang nabiyak ang puso niya na dapat ay hindi naman. Sobrang sakit na dapat ay hindi niya maramdaman. Kasalanan niya ito. Bakit kasi nagkagusto pa siya sa amo? Mali yun. Maling-mali talaga. Kaya heto't sobra siyang nasasaktan. Rosha! Hoy Rosha, halika na! Nakailang tawag na si Daisy pero hindi siya sumasagot. Hindi siya sasama. Bakit? Anong silbi niya doon? Hindi ako sasama. Pasensya na kamo sa kanila pero hindi ako sasama. Namilog ang mga mata ni Daisy. Ano? Bakit? Pagkakataon mo na ito, girl. Sumama ka na. Magpapaayos ka doon. Bayad na yung sabi ni Manang. Ngunit kahit anong pamimilit nito, hindi talaga siya pumayag. Sige, ako na lang magsusuot niyan at ako na lang ang magpapamakeup. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya na ito sinagot. Tinalikuran niya si Daisy nang walang salita. Parang bigla siyang nanghina. Dumiretso si Rosha sa kusina at naghanap ng maiinom. Kahit anong makakatulong para kahit papaano, mabawasan ang bigat sa kanyang puso. Nagalak naman si Rosha nang makakita ng beer. Ayos na yun, malaking tulong na rin sa kanya. Tsaka siya dumiretso sa likod ng halamanan sa hardin para doon umiyak at tumungga. Manang, pakitawag si Rosha. Kailangan na naming umalis. Hi sir. Bigla na lamang natigilan ng dalawa sa main door nang mula sa living room ay tumambad si Daisy na nakasuot ng gown at naka-makeup. Manang, I said, kay Rosha ang damit na yan, hindi kay Daisy. Nasaan si Rosha? Galit nitong tanong. Hindi ko po alam sir. Hanapin mo siya. Singhal nito tsaka muling humarap kay Daisy. Get out of my sight, Daisy. Get out! But sir, ang ganda-ganda ko. Shut up and help Manang to find Rosha. Napahiga si Rosha sa Bermuda grass. Paggabi na ng mamalayan niya. Hindi niya napansin dahil sa dami ng kanyang iniisip. Kakaubos lang din ng beer na kanyang hawak. Ibinaba niya ang bote sa tabi at sabay higa. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Minsan lang siyang nagkagusto sa isang tao, sa maling lalaki pa. Alam naman niya tapos hindi man lang siya dumistansya. Kaya kahit saan tignan, kasalanan talaga niya yun. Siguro nawili lang siya. Bukod sa mga biro ni Daisy, ay tila may kaunting pag-asa ring sumilay sa kanya. Pero hindi niya naisip na mayaman ito at alam niya na hindi ito papatol sa kanyang kagaya. May naramdaman siyang tila palapit sa kanyang kinaroroonan. Agad na upo si Rosha at itinago sa ilalim ng halamanan ang bote ng beer. Umusod siya sa tabi ng mayabong na hardin para hindi siya agad makita. Medyo masakit na ang ulo niya at inaantok na rin. Dala siguro ng alak. Sa bagay hindi siya sanay na uminom ng alak.
Ngayon pa lang at parang ang lakas na ng tama sa kanya ng beer na iyon. Dahil parang umiikot ang mundo niya sa tuwing tatangkain niya kaninang tumayo. Papalapit ng papalapit ang tunog ng mga paa. Tumayo siya bigla para umalis doon nang bigla na lamang nabuwal si Rosya. Buti na lang at may malaking bisig na pumulupot sa bewang at humawak sa kanyang braso. Hindi ito nagsalita pero sa gamit nitong pabango ay kilala na niya kahit hindi pa niya nakikita ang mukha nito. Agad na lumayo si Rosya, ngunit nakailang tangka na, ngunit hindi siya nito binibitiwan. "You're drunk." Ngayon pa lang ito nagsalita kung saan pilit siyang nagpupumiglas. "Wala kang pakialam, nasa edad na ako para uminom." Para siya itong nahiya sa sarili. Hindi niya inaasahan na magbabago ang pagsasalita niya dahil sa isang bote ng alak. "Let's go inside, mahamog rito." Muli nitong usal, ngunit malakas niyang iwinasiwas ang kamay nito. Pero parang nahirapan siyang tumayo, mabuti na lang at nakahawak siya sa halaman. "Pwede ba? Hayaan mo nga ako. Kaya ko ang sarili ko." Tinangka ng dalagang humakbang, ngunit bigla itong natumba. Sa bilis ng kamay ni Asher, nahuli agad nito ang kamay ng dalaga. "Huwag nang matigas ang ulo, tara na." Tunog na iinis yun, ngunit hindi man lang natitinag si Rosya. "Bakit ka nandito? Kasal mo hindi ba?" Tsaka ito natawa. Hindi sumagot si Asher. Pilit nitong inaalalayan si Rosya kahit pinipilit nitong pinapaalis ang lalaki. Sa huli ay bigla itong binuhat ni Asher na animoy isang sakong bigas. "Ano ba? Ibaba mo ko. Hoy!" Ngunit sa lakas ni Asher ay nabuhat nito si Rosya ng walang kahirap-hirap. Matapos ibaba ni Asher ang dalaga sa kama nito ay agad nitong tinawag si Manang para kumuha ng batsa at bimpo. Pinalagyan din ito ng ice upang mabilis mahimasmasan ng dalaga. Humingi rin si Asher ng pamalit. Mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Asher nang muli siyang pumasok ng silid. Payapang natutulog si Rosya sa kama nito. Hindi siya makapaniwala na sa babaeng ito lang magbabago ang pananaw niya. Ayaw niyang umamin na nahuhulog siya rito, kaya para umiwas ay makailang ulit din siyang umuwing lasing. Pero sa huli, mukha pa rin ni Rosya ang hinahanap niya. Sa huli ay siya rin ang sumuko. Nagsimula lang ang lahat ng ipagtanggol nito si Skyler sa kaklase nito. Hindi talaga siya makapaniwalang kaya iyong gawin ng yaya na isang araw palang nagtatrabaho sa kanya. Ni hindi ito natakot, nasabi na nga rin niya ito kay Isabel at tawang-tawa ito sa dalaga. Ito pa nga ang nag-udyok na ano pa raw ang hinihintay niya. Aalis dapat sila para sa kasal ni Isabel at Silver dahil nais nito na makilala si Rosya. Pero hindi natuloy dahil dito. Ano ba kasi ang naisip nito't naglasing? Wala eh. Kawawa ka, Rosya. Minsan ka lang magmahal sa may sabit pa. Ang bobo mo. Biglang natigilan si Asher. Lumapit siya sa dalaga sa kama. "Sino ba yun? Pwede mo bang sabihin kung sino ang tinutukoy mo?" Seryoso niyang tanong. Nagbabaka sakaling sagutin iyon ng lasing na dalaga. Ang ganda ni Rosya. Yun talaga ang unang napansin niya noong sunduin niya ito sa terminal. Ang inosente nitong muka, ang mamula-mula nitong mga labi at pati ang maitim na mga mata nito. "Tinatanong mo pa? Si Sir Asher yun. Ikakasal na pala." "Nasaktan pa ako. Ang malas." Natawa na lamang ang binata sa narinig. Naupo ito sa gilid ng kama at inayos ang pagkakalapat ng kumot sa dalaga. "Really? Nakalimutan ko yatang sabihin na hindi ako ang ikakasal. Kung meron man, ako at ikaw yun, Rosya." Tsaka nito dinampian ng masuyong halikang labi ng dalaga. Bago si Asher ay siniguro nitong komportable si Rosya. Sakto ring pababa na ito para ibalik sa kusina ang batya at bimpo nang makasalubong niya si Daisy. Hawak ang isang cellphone, walang ano-anong ibinigay ng babae ang cellphone sa kanya. Magsasalita sana siya ng sumenyas ang kasambahay na tumahimik na lamang. "Rosya, kung hindi ka uwi rito, papatayin ko ang mga kapatid mo. Walang sino man ang pwedeng umangkin sa'yo, kundi ako lang. Dahil ako nagpalaki at bumuhay sa'yo. Bukas na bukas, umuwi ka. Dahil kung hindi, papatayin ko ang mga kapatid mo." Tsaka nawala sa linya ang lalaki. Naikuyom ni Asher ang kamao. Tsaka nito itinanong kay Daisy kung sino iyon. Doon ikinuwento ni Daisy ang lahat-lahat. "Manang, tawagan mo si Hepe.
Magpapasama ako sa Mindoro. Wika ng binata sa seryosong muka. Nagising si Rosia na masakit at tila mabibiyak ang ulo. Nasapo niya iyon habang patayo. Nagulat pa ang dalaga nang mapansing hindi niya iyon higaan. Mukhang kwarto ni Sir Asher. Agad siyang tumayo at pinilit ang sariling lumabas kahit halatang may hangover. Paglabas niya, nasalubong pa niya si Manang na patungo rin yata sa kwarto kung saan siya galing. Gising ka na pala, Rosia. Halika't ipagtitimpla kita ng purong kape nang mahimasmasan ka. Manang, bakit ho ako nasa... Hindi ito sumagot. Nakangiti lang ito habang pababa sila ng hagdan. Nagtataka niyang tinignan si Daisy na nasa pinakababa ng hagdan habang kumakanta na hindi niya maintindihan. Yung saya, Manang, dahan-dahan at baka matapilok ang ating bride-to-be. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa dahil panay din ang sunod ni Manang. Para itong may dinadampot na invisible sa tabi niya tsaka iyon hinawakan hanggang sa makababa siya. Anong nangyayari? Takang tanong niya. Kita niya ang kilig sa mukha ng mga kasambahay. Kahit si Manang ay halata ang ngiti nito at hindi iyon mapawi-pawi. Bride-to-be na yan. My gosh, ikaw lang palang hinihintay ni Manang para makapag-retired na ito eh. Napakamot ng ulo si Rosia dahil wala talaga siyang nagigets kahit ano pa ang sabihin ng mga ito. Kahit mapait ay tiniis ni Rosia ang maubusin ng kape na tinimpla ni Manang. Masakit pa rin ang ulo niya. Hindi na talaga siya iinom kahit kailan. Ganito pala ang epekto. Nasa round table siya nang may dumating. Agad lumabas ng kusina si Manang at Daisy upang puntahan sa living room ang bisita. Pagkaubos ng kape, tsaka siya sumunod sa labas. Yaya! Tumakbo si Sky patungo sa kanya at ito yumakap. Siyempre masaya siya. Ilang sandali, may magandang babaeng pumasok at may dala itong 1-year-old baby girl. Siguro ang cute-cute ng baby na yun. Magandang umaga po, Ma'am Isabel. Napatitig siya nang makita ang babae. Ito ba ang Isabel na mami ni Sky? Tila kumirot ang puso niya. Hinihintay niyang susunod na papasok si Asher. Ngunit wala. Nasaan na kaya yun? Wala na kasi siyang naalala. Bukod sa binuhat siya nito kagabi paakyat. Wala po rito si Sir Asher, Ma'am. Ani Manang, tinignan siya ng babae. Ayos lang. Si Rosia ang gusto kong makita. Ibinaba nito ang anak sa baba ng sofa at lumapit sa kanya. Agad iyong dinamaya ni Manang at Daisy. Nagulat siya dahil sa higpit ng yakap na ibinigay nito. Thank you, Rosia, for taking care of my son, Sky, at hindi mo rin siya pinabayaan. Ang lumanay ng boses nito, parang anghel at halatang ang bait pa. Po, natawa ito ng mahina. By the way, ako si Isabel ang mami ni Sky. Yung tunay niyang mami matagal nang wala, kaya inako ko siyang akin. And when Asher came, ibinalik ko si Sky sa ama nito. At nagtatampo ko. Hinintay ko kayo ni Asher sa wedding namin ni Silver last day, pero hindi ka dumating and even Asher. Kaya pumunta ako talagang naghatid kay Sky rito para makita kita at mapasalamatan ng personal. Tama nga ang sinabi ni Asher. Nagyuko siya ng ulo. Wala siyang alam kung ano ba ang mga nangyayari. Asher told me that you are so beautiful. At oo nga, hindi siya nagbibiro. Nagulantang siya. Si Sir po ang... Oo, nagkwento siya about sa'yo at ayoko maniwala. But now, I think totoo lahat ng sinasabi niya. I'm happy for my son and Asher dahil ikaw ang natagpuan ng kaibigan ko. Natigilan siya. Kaibigan? Hindi asawa? Ibig sabihin mali lahat ng mga iniisip niya tungkol kay Asher? Parang gusto niyang ibunggo ang ulo sa pader dahil sa mga iniisip na wala naman palang katotohanan. Ilang oras din silang nagkwentuhan ni Isabel. Tinanong niya kay Manang kung nasaan si Asher pero wala itong sagot at hintay na lang daw. Wala rin ang cellphone niya dahil dala-dala daw ni Asher. Tinatawagan ni Isabel pero hindi sumasagot kahit nagre-ring naman. Nagulat na lang talaga siya nang mula sa kakabukas na gate. Pumasok ang isang kotse at maya-maya lumabas doon ang mga kapatid niya at ang kanyang nanay. Nagulat at sabay na tumulo ang kanyang luha. Hindi niya alam ang mga nangyayari. Hanggang sa lumabas si Asher sa kotse. Dahan-dahan siyang lumapit habang tumutulo ang mga luha. Saan ka galing? Nauutal niyang tanong rito. Ngunit wala itong sagot kundi yakap na napakahigpit. Doon na siya napahagulgol at sumubsob sa matipunong dibdib ni Asher.
Ayon kay Ron na pangalawa sa kanilang apat, tinawagan na raw siya ng ama nila kagabi at nagbanta na kapag hindi siya umuwi, papatayin ang kanyang pamilya. Takot na takot daw ang mga ito, lalo na nang sabihing hanggang alas 12 lang ang paghihintay ng ama nila ng tanghali sa susunod na araw. Kala daw ng mga ito, hindi na sila matutulungan. Ngunit ng gabing yun mismo ay may mga pulis na nagkalat sa buong bahay nila. Mabilis na nahuli ang tatay niya dahil lasing daw ito nang mahuli ng mga pulis. Nagulat nga raw ang mga kapatid niya at hindi siya ang dumating kundi ang lalaking nagpakilalang fiancé niya. Pagkatapos nun, dinala ang pamilya dito sakay ng chopper. I'm sorry, ayokong gisingin ka kasi ang sarap ng tulog mo. Iniangat niya ang ulo at tinitigan ito sa mga mata. Paano kung napahama ka dun? Hindi mangyayari yun. Hindi ako papayag. Ayokong mabalo ka kaagad nang hindi pa tayo na ikakasal. Natawa na lamang siya dahil sa sinabi nito. I'm not joking, Rosha. Bigla itong kumalas sa kanya at may kinuha sa bulsa na suot nitong pantalon. Naluha na naman siya nang makita ang pulang box na maliit na yun. Please, marry me, Rosha. Napatakip siya ng bibig at kahit hindi pa nakakasagot, agad ay yung isinuot ni Asher sa kanya. Wala nang bawian yan. Isang masuyong halik sa labi ang iginawad nito kasunod nun. Hindi nagpapigil kahit may mga tao sa unahan na nagsisigawan sa galak para sa kanila. I love you at habang buhay ko yung ipaparamdam sa'yo. Tumulo ang luha niya, ngunit pinahid iyon ni Asher. Sige, mahal na kita. Natawa si Asher. Kunyari hindi ko narinig na umamin ka kagabi. Para siyang natulala sa narinig. Ano? Hindi kaya? Oo kaya. Hindi ah. Yes you are. Hinalikan pa kita. Wala nang ibang narinig sa mga naroon kundi kantsawan at tawanan. Mami na kita, Yaya. Tumatakbong sigaw ni Sky sa kanya. Yes baby, anak na kita Sky. Doon talaga siya naluha dahil sa sobrang kagalakan. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ang kasal nila, nagaganapin na sa susunod na buwan. Hindi na raw patatagalin dahil hindi na raw makapaghintay pa si Asher. Siyempre, walang ana-ana hanggat walang kasal, hanggat bewang lang muna ang lahat sa kanila. Ang tatay niya ay nakulong dahil sa tangkang pananamantala nito, paggamit ng illegal na gamot. Sa ngayon ay narito sa Manila ang pamilya niya. Tatapusin ang kasal bago bumalik sa Mindoro. Hindi rin kasi pwede munang umuwi dahil ipinapagawa pa ni Asher ang bahay ng pamilya niya doon. Sa ngayon, sobrang saya niya sa piling ng magiging asawa at anak niya.